Father, today, as I humble myself before you, we want your Holy Spirit to work with me, Lord. And Lord, we thank you because today, we believe that you will turn this place upside down for your name. And we believe, Lord Jesus, that your Holy Spirit is at work in everyone's heart. Maraming salamat, Panginoon, dahil walang ibang magaling, kundi ikaw lang po, Panginoon, at ang mga salitang dadalhin ko ay inyo pong salita. Itago niyo po ang inyong likod sa inyong likuran, sa inyong makita ang kalwalatian po ninyo. Nang kalwalatian po ninyo magbabago ng buhay, ng sitwasyon, at anong mga pinagdaraanan namin sa buhay. Kaya salamat, Ama, sa oras na ito sa iyong papuri in Jesus' name. Amen. At magandang hapon po muli sa bawat isa sa atin at sa privilege na mag-speak po muli sa lugar po na ito. Ano po? At alam ko po, ang ating sitwasyon sa buhay, hindi man pare-pareho, pero naniniwala ko ang Diyos na pinaglilingkuran po natin ay Diyos na kumikilos in our behalf. Ano po? Amen po ba? Kaya sabi ng Bible in John 16 verse 33, I have told you these things so that in me you may have peace. That in this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Amen? So sabi ng Panginoon, marami daw pong pagsubok na darating. Huwag na po tayo mag-expect na walang pagsubok. Amen? Sino po itong may pagsubok? Praise God! At ito po ang good news, kung may pagsubok kayo, may darating pa. Amen po ba? At kung kayo naman po isawan sa pagsubok, mamaya po lumapit po kayo, pag-pray na namin kayo. Amen ba? O amen? So, praise God. So, katulad sinabi ng Panginoon, no, lagi po natin tatag kung paano ang Panginoon nagtagumpay, ganun din pagtatagumpay tayo ng Panginoon. Amen po ba? Given end. Kaya I want to share with you something, at ito po'y galing from the throne of God, ang sabi ng title na pag-uusapan po natin, tinamagatan ko po itong Seeing the Future Through the Eyes of Faith. Yan. Nakikita niyo po ba? Pakilabas ang utang na loob. So, seeing the future through the eyes of faith. Amen ba? So, lahat ng bagay, bago mangyari, pinagpe-prepare natin sa buhay po yan. Amen po ba? Lahat na nangyayari, katulad po ngayon, papasok ng Chinese New Year, bagong taon, mga kapatid, ang tanong, anong paghahanda ang ginagawa po natin, para sa pagpasok ng bagong taon. Amen ba? So, marami tayong natutunan po natin sa iba't ibang uri ng reliyon. Amen, na uri ng paghahanda, paano natin sasalubungin. Amen? Iba, maghahanda kayo ng bilog-bilog na prutas. Huwag na po tayong maniwala doon kasi yung mukha mo pa lang na bilog, sapat na yon. Amen? Ilan naman, paano sila maghahanda ng kanilang Chinese New Year? Iba, magpapaputok kasi sabi nila, pantaboy daw po yun ng malas. Kung totoo po yun, huwag kayong magpaputok sa labas ng bahay, sa loob po ang malas. Amen ba? Kasi pag sa labas kayo nagpaputok, papasok po sa bahay niyo. Amen? So, ulitin ko po, magsisimula ang pagbabago ng buhay kapag nagsimula kang makita ang future through the eyes of faith. Makita natin yung hinaharap sa pamagitan hindi lang ng basta mata, kundi mata na mayroong pananampalataya. Amen? Sino sa inyo naniniwala ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos ng pananampalataya? Amen ba? At wala tayong pwedeng ipagyabang maging pananampalataya na meron tayo, galing po yan sa Panginoon. Amen po ba? Wala nagmula sa ating mga kapatid, it came from our Creator. Kaya nga habang nakikilala mo dapat ang Diyos, habang naiintindihan at nagkakalapit kayo ng Panginoon, doon dapat mas lalong lumalaki yung pananampalataya natin sa Panginoon. It's impossible na kayo ay nagiging magkakilala ng Panginoon, nagkakalapit kayo ng Panginoon, and then yung faith na meron tayo ay lumiliit. Amen po ba? Because the more that you have a better vision of the future. But why? It's because we have a growing faith in God. Amen? The more you know God, the more magkakaroon tayo ng malaking future. Sino sa inyo naniniwala ang Diyos sa pinaglilingkuran natin ay Diyos na humahawak ng future natin? Kapag sinabi ko future, katulad na sinabi ng Jeremiah 29:11, ang future na meron po tayo ay napakaganda. Amen? Sabi mo sa kanila, maganda ang future mo. Maganda ang future mo. Maganda ang future mo. Amen. Importante mga kapatid na maintindihan po natin, higit sa lahat, paano natin paghahandaan ang papasok na bagong taon o sa lunar calendar na tapos sa bagong taon. Siyempre, evaluate natin yung sarili natin. Kung sa mga nakaraang taon, mga kapatid, ano bang nangyari sa faith mo? Ikaw ba'y lumagot? Dahil wala kasi ang pamimigyan ng tao. Ikaw ba ay lumapit, naging masunurin, o di naman kaya napalayo o napalapit sa Panginoon? Amen? Walang the same. Walang ganun pa din. Tama po ba? Hindi totoo pag tinanong ka, kamusta ka, ganun ka pa rin ba talaga? Hindi ba nabawasan yung buhok mo? Hindi ba umikot yung ngipin mo? Hindi ba nagdagan yung tagyawat mo? Totoo bang ganun ka pa rin? Wala pong ganun, no? Lahat na nangyayari sa buhay natin dahil walang pwedeng pabuti ng pabuti o pasama ng pasama. Amen po ba? Amen po ba? Kaya kung ano yung naiintindihan natin, if we will evaluate ourselves, ano nangyari sa atin
2 years, 3 years from now, mas makapaganda tayo sa mga darating pa. Amen po ba? Kasi marami po sa atin kung bakit hindi lumago yung pananampalataya natin, mga kapag bakit? Kasi nga po hindi natin pinaghahandaan, hindi natin in-evaluate yung buhay, yung pananampalataya na meron po tayo. Amen po ba? Kasi faith is everything in this life. Ang pananampalataya ay lahat-lahat sa buhay na meron po tayo. Walang kwenta yung pinag-aralan mo, walang kwenta yung itsura mo, walang kwenta yung galing mo, yung dami ng pera, walang kwenta kahit top 1 ka sa pagpapadala sa Western Union, mga kapatid, kung wala ka namang pananampalataya, because all of the things in this planet Earth Amen. is all about faith. Amen. Amen. Kailangan po natin makita sa hinaharap kung paano at ano ang nakikita ng Diyos sa hinaharap. Or else, your life will going to be the same. Walang pagkakaiba. Amen? Kung puno ng kaguluhan yung buhay mo, same thing. Kung puno ng pagkawasan ng buhay mo, same thing. At gusto ko sabihin sa inyo, it's either you become a better person sa mga susunod na panahon, araw, buwan at taon, o di naman kaya magiging worse ka pagdating ng panahon. Amen po ba? Because ulitin ko, nobody stays the same. Hihinga lang po ako. Amen. Dahil walang talagang pamimilian ng buhay ng tao, ito ba'y mapapabuti o mapapasama. Amen. So walang mananatiling ganon pa din. Amen po ba? So maaaring ilan po sa inyo yung 2025 yun, nakaka-bless po ano, pero kung i-evaluate natin, tandaan po natin, sabi nga kanina sa mensahe, sa 9 a.m., hindi tayo na tinatawag ng Diyos para panghawakan mo yung nakaraan. Kung sabi ng Panginoon, iwan mo na yon, sapagkat mas the best pa yung darating. Hindi tayo ikumpara, kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, hindi pa nakita ng mga, hindi pa sumagi sa isip mo, hindi pa narinig ng iyong tenga yung magandang inihahanda ng Diyos, hindi mo kayang ikumpara yung magandang future na pinilipen ng Diyos na nakahapon mo sa itong isang araw mo, nung nakaraang linggo, nung nakaraang buwan, mga kapatid, sa darating pa na mga panahon. Amen ba? Because our 2026 will become going to be a better and much better than your past. Amen? Than your past year, than your past week, mas magiging grabe, mas magiging matindi yung gagawin ng Diyos. Amen ba? Yung mga naniniwala, gagawin ni Lord sa inyo yun. Pag dumami yan, no? Amen. Kaya nga, mga kapatid, ngayong taon, napaka-importante yung pananampalataya natin. Amen? Kung may pwede tayong ayusin ngayong taon, yes, maganda ayusin yung pamilya, maganda ayusin yung mga anak, maganda ayusin yung bangko mo, maganda ayusin yung pamamana mo, pero hindi ka maganda pwedeng maganda natin at ayusin yung relasyon natin sa Diyos. Hello? Because one of the greatest assets na meron tayo ngayong taon at sa buhay na ito yung pananampalataya natin. Hello? Lalo sa marami dito mga magulang, ano? At alam niyo po, bilang magulang, sabi niya, pinaka-the best na pwedeng pamana ng isang magulang sa kanilang anak. Ano raw? Ha? Ha? Talaga nga pong malayo na kayo sa Pilipinas, hindi nyo na alam ang kasabihan. Sabi po sa kasabihan, ano, ang pwede daw pamana, magandang pamana ng magulang sa kanyang anak ay edukasyon. Tama daw, pero hindi po ako naniniwala doon, ano? Kasi kung totoong edukasyon, ang pinakamagandang pamana sa anak, bakit ang mga edukado ang magnanakaw? Amen? Kaya, tulong mo. Amen. So, pinakamagandang pwedeng ipamana na meron po tayo sa bawat buhay, mga kapatid, walang iba kundi yung pananampalataya natin sa Panginoon. Amen. Ulitin ko, mahalaga na this 2026 sa buhay na meron po tayo na pwedeng pag-ayusin at bigyan natin ng puwang ang ating pananampalataya sa Panginoon. Para maintindihan niyo po ng mas mainam po anong sinasabi ko patungkol sa pananampalataya, bigyan ko kayo ng picture message. Sino sa inyo nakakita na ng pinto? Ha? Hindi pa talaga. Amen? Dito sa Hong Kong, iba't ibang uri ng pinto. May paganan. Amen? So, pag sinabi natin pinto, ano, syempre meron tinatawag na bisagra. Tama? At pag sinabi kong bisagra, the hinge is, ibig sabihin, anong trabaho ng hinge ng bisagra para sa pinto? Siya kumakapit. Tama po ba? Kung walang bisagra, tutumba, walang kwenta, kahit ginto pa yung inyong pong pinto. Amen ba? Same thing din mga kapatid, gano'n na gano'n din po ano. Ang pananampalataya natin mga kapatid, kahit anong itsura, pinag-aralan, o anong antas sa buhay natin mga kapatid, hello, kung hindi naman itong lumalago ang pananampalataya, wala pong kwenta yung lahat ng meron tayo. Amen ba? Amen. Kaya nga kung gusto natin magbagong sitwasyon ng buhay po natin ngayong taon, siguraduhin natin, ulitin ko, yung faith natin lumalago. Hello? Amen po ba? Amen. Kasi pag hindi nagbago yung buhay natin, malamang may problema yung pananampalataya na meron po tayo. Amen. Amen po ba? Amen. Hello. Kaya nga po, ngayong hapon ito, no, how important faith is. Kasi po,
Walang iba namang kalaban ng pananampalataya kundi ang salitang worry. Tama? Ulitin ko, walang ibang kalaban ang pananampalataya kundi ang salitang worry. Kapag may faith ka, walang worry. At kapag may worry ka, walang faith yan. Sigurado mo, hindi pwedeng pagsamahin. Parang tubig at Langis. olive oil. Tama? Hindi pwedeng pagsamahin mga kapatid. Hindi pwedeng magsama yun. Yes. Olive oil, mura dito ang olive oil. Diba? Kaya mga kapatid, hindi pwede, kung ikaw ay may pananampalataya, isa lang talagang pwedeng piliin sa buhay na ito. Whether meron kang worry o meron kang faith sa Panginoon. Amen? So you have to prepare na ikaw talaga ay mabubuhay talaga ngayong taon sa pananampalataya o maaaring mabuhay ka sa takot sa panahon na meron po tayo. Amen po ba? That's why we need to feed our faith. Kung anong pinakakain mo sa buhay na ito, yun ang lalago sa buhay po ninyo. Amen po ba? Kaya nga, higit sa lahat, dapat maintindihan po natin, amen, na dapat mawala, matalo. Masama bang matakot? Hindi naman sinabi ng Bible. Si Pastor Jeff ba natatakot din? Yes po. Amen? Pero, ang tanong, yung salitang duration. Hanggang kailan ka natatakot? Okay lang matakot. Pero kung isang taon, 2 taon takot ka pa din, eh grabe, nervous na yan. Ha? Amen? Kaya nga, yes, natural, na ito po i-respond din natin o reaction kapag may mga pangit tayo nakikitang sitwasyon. Pwede tayo tinatawag ng Diyos sa manatili kang takot. Amen ba? Sa kabila ng takot, dapat nag-a-arise yung ating pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya sabi ng Bible in Matthew 5:16, "Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Amen po ba? Mapalad daw po yung mga nagugutom sa mga bagay patungkol saan? Sa Diyos. Ang tanong sa atin, nakukuha ka ba sa mga bagay na patungkol sa Diyos? Amen. Sa mga spiritual na bagay. Kaya sabi ng Lord, pinagpahala ka talaga kung sigurado at sigurado ikaw magtatagumpay sa buhay na ito kung meron kang gutom pagdating saan? Sa salita ng Panginoon. Pero kung pinapakain niyo lagi kung paano makakapagtapos ang inyong mga anak, paano ang future niyo, amen, wala na namang pera, nag-aaway na naman kayo magkasawa, tawag dito, online bugbugan. Amen? Yung mga bayarin na naman, puro problema na naman naiisip po natin, patay po tayo dyan. Amen? Wala mangyayari sa 2026 natin, and believe me, kaya pag hindi ka lumago ang pananampalataya for this year 2026, amen? Kaya ngayon pa lang dapat umpisahan na po natin ang pagpapalalim, ang pagpapalago sa ating pananampalataya. Amen? Ulitin po, katulad ng sinabi ng Bible. Amen? Ang Bible po, in John 16, sabi doon, marami pong pagsubok pa darating sa atin. Amen? Katulad po ng bansang Pilipinas, nag-aantay tayo ng tropical cyclone na mga 20 hanggang 30 na bagyo taon-taon. Amen? At pag sinabi ko nag-aantay, pinaghahandaan po, ganun din tayo. Pag may mga dumarating, ang tanong, pinaghahandaan nyo ba? Amen? Anong paghahanda ang ginagawa po natin? Amen? Kasi meron isang prayer, ang Panginoon, at ito'y sinabi niya kay Pedro in Luke chapter 22, verse 32. Sabi ng Panginoon, "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers." Amen? So sabi nila, daraan ka sa pagsubok. Hiningi ni Satanas sa Diyos na ikaw ay subukin at pinayagan ng Diyos si Satanas. At marami ganun din po tayo mga kapatid. Diyan katabi mo, dadaan din niya katulad ni Simon sa mga pagsubok. Ako rin po. Walang pinipili ang pagsubok. Amen? Amen po ba? Hindi po nagpapaalam ang pagsubok, hindi kumakatok, hindi nagdo-doorbell. Hindi nagsasabi mo may magkakasakit sa inyo. Hindi nagsasabing, madedelay yung sahod mo ng 3 buwan, ng 4 na buwan. Hindi po. Lahat tayo mga kapatid. Kaya na kailangan ihahanda natin yung sarili natin kung paano tayo dadaan sa mga pagsubok ng buhay na ito. Amen po ba? So pag dumating mga pagsubok, ano ngayon ang gagawin mo? Amen? Kaya sabi ng Panginoon, ito ang pinakamatindi, dapat panghawakan ng bawat isa sa atin. Katulad ni Simon, kung dumaan ka man sa pagsubok, alam niyo ba ang Panginoon hanggang ngayon nagpe-pray sa'yo mula pa sa panahon ni Simon, and God, Jesus Himself is praying for you na hindi ka bumagsak, na hindi ka mag-fail, kundi magtagumpay ka kapag dumaan ka sa mga pagsubok ng buhay. Amen! Kasama ka doon sa pinagpe-pray ng Panginoon. Kasama ka doon sa ipinanalangin hanggang ngayon ng Panginoon. At hindi basta prayer yun. Ang sabi ng Panginoon, you will be tested one day, and my prayer for you is that your faith may not fail. Ang panalangin ng Panginoon sa atin, yung pananampalataya mo, huwag bumagsak. Kasi marami nang nagpe-fail sa panahon natin ngayon. Amen! Nagka-problema lang, tumigil na. Kaya marami hindi na nagsisimba. Amen? Ako po marami nang kakilala na kasabayan ko dahil, thank you, wala po spaghetti yan. Hello? Amen? Kaya
Kaya nga mga kapatid, dami ko kasabayan sa pananampalataya, pero ako na lang po ang natira, mga kapatid. Amen? Ito, bakit nawala sila? Kasi tawag ng Bible, nag-fail sila. Anong nag-fail? Yung kanilang pinag-aralan? Yung talino ba nila? Yung diskarte po ba nila? Nag-fail po ba yung pera nila? Hindi. Ang nag-fail yung pananampalataya. Amen? No. Kasi pagdating sa problema, walang magagawa ang college degree na meron ka. Kasi akala ng marami, porket mataas ang pinag-aralan mo, yun ang magiging dahilan para magtagumpay ka sa buhay, mga kapatid. Hindi po. Tanging pananampalataya ang binigay ng Diyos, ang susi kung paano ka magtatagumpay so that you will not fail. Anong sinabi ng Diyos? Yung faith, bantayan natin. Amen po ba? Amen po ba? Kasi hindi magagamit kahit anong dami ng pera mo, mga kapatid. Amen? Pinakita na nung panahon ng COVID, kahit anong dami ng pera mo, kahit anong dami ng connection mo, kahit anong dami ng ginagawa mo, at meron ka sa buhay na ito. Amen? Kapag dumating ng pagsubok, yung pananampalataya mo lang inaantay ng Diyos na kumilos kung paano mo magtatagumpay sa buhay na ito. Amen! Hallelujah! Amen! Kaya ako po very confident because Lord Jesus Christ is praying for me. At ganoon din tayo, dapat tayo, amen? Kaya sinabi niya, hindi lang kay Simon, amen? Kundi para sa akin at para sa iyo din ang verse na yan. Amen? Kaya gusto kong makita ng Panginoon na isang araw ako isang answered prayer na hindi nag-fail yung faith ko. At ganoon din. Kayo, kung ba't nandito kayo kasi answered prayer kayo sa panalangin po ng Panginoon na hindi nag-fail ang faith ninyo. Kaya lang itong issue, are you preparing? Amen? Nagbabasa ka ba ng Bible? Nagdidili-dili ka ba ng salita ng Diyos, nagbubulay-bulay? Because when you are not preparing, then you are preparing to fail. If you fail to prepare, then you are preparing to fail. Kapag nabigo kang maghanda, ibig sabihin, naghahanda kang mabigo. Kaya sabi ng Lord, kailangan natin pagbulay-bulay, kumapit, may pagkakapitan tayo mga salita ng Diyos. Amen? Amen po ba? May salita ng Diyos tayo na tinatanggap, mga kapatid. Pero isang mama na nag-aral at sa kanyang filosofi, ang pangalan po niya si Isaac Newton. Siya po ang nakadiskubre at napag-aralan po niya yung tinatawag na law of motion. Sabi niya sa kanyang pag-aaral, prinsipyo, pag sinabing law of motion, when you say motion, it means inertia. Ang ibig sabihin ng isang bagay daw po, amen, ay mananatili na sa kanyang lugar unless you put an exerted force. Amen? Hanggat katulad daw po nitong pulpitong ito, hanggat dito binibigyan ng lakas at puwersa, mananatili siyang naririto kahit 10 taon, 15 taon, mga kapatid. Pero kung siya ilalagyan ng puwersa, itutulak ko po ito, magkakaroon ng exerted force, mga kapatid, lilipat, gagalaw daw po siya sa kanyang sitwasyon, mga kapatid. Same thing din. Kapag meron kang salita ng Diyos, that is the external force sa buhay na ito. Kung bakit umaabante ka, kung bakit kahit may pagsubok, dumidiretso ka, kung bakit kahit may mga persecution sa buhay, dire-diretso lang. Bakit? Kasi low motion. Amen? Na nagsasabi. Kaya sabi ng Bible in Philippians chapter 4, verse 6 to 7, do not be anxious about anything. Sabi nyo nga po, anxious. Anxious. Hindi po to be. Amen? So pag sinabi natin anxious, ibig sabihin, huwag kayong maging irritable, huwag kayong mainipin, huwag kayong mainitin, huwag kayong matampuhin, huwag kayong matatakutin, huwag kayong mapag-alala. Yun po ang ibig sabihin ng anxious. Amen? Kaya sabi niya, do not be anxious about anything. Kasi bakit daw? May mga darating na pagsubok, mga problema sa buhay na ito. But in every situation, by prayer and what? Petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God which transcends all understanding will guard your heart and minds in Christ Jesus. Amen. Sa buhay nito, maraming darating na nakaka-anxious, nakakatakot. Amen po ba? Amen po ba? Alam ko, ilan sa inyo, marami po yung pinagdaan. Maaaring maganda yung suot mo ngayon, mukha kang prinsesa, mukha kang reyna. Pero alam ko po, marami sa inyo, may mga pagsubok kayo, pinagdadaanan ngayon. Maaaring yung katabi mo, ang ganda-ganda ng suot, pero $20 lang ang dala talaga na. Amen po ba? Ang nagtitiwala na lang talaga siya sa octopus na sinusuklayan at sinasubsidi ng gobyerno at ng kanyang amo. Amen ba? Pero alam niyo po, ulitin ko, maraming nakaka-anxious sa sitwasyon po natin. Amen? Darating po yun. Amen? Maraming pagsubok na darating, pero tandaan po natin, may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin at kontrolado. Amen? Pero ang sa pwedeng tinuturo, katulad ko po, kapag dumarating na yung mga nakaka-anxious sa sitwasyon sa buhay na ito, ang pwede ko lang gawin ay pumunta sa tatay ko sa langit. Kaya hindi po ako pwede maging warrior. Kasi hindi ko po pinapakain yung takot ko, kundi pinapakain ko po yung pananampalataya ko. Mas pinagbubulay-bulayan po ko ng pangako at salita ng Diyos. Amen?
Amen po ba? Kaya maraming tao ngayon nagpapakamatay, nade-depress, nade-drugs, nakikipag-sex na hindi ka kilala. Bakit? Kasi nga po, pag dumating ang pagsubok ng problema, mga kapatid, ito yung kanilang responde sa sitwasyon nila. Amen po ba? Ito yung preparation na ginagawa at alam nila pag dumarating yung pagsubok. Pero sabi ng Bible, kapag dumarating na yung mga bagay na nakaka-anxious, everything by prayer and the peace that surpasses all understanding will come to you. Amen ba? Hindi yung peace na binibigay ng pera. Sino rito pag may pera may peace? Fine. Hindi yun. Hindi peace na nabibigay ng swata mo. Amen po ba? Kundi sinasabi dyan, the God of peace, yung peace na pwedeng ibigay at nagbibigay lang po nun ay ang Panginoon. Amen ba? Hindi kaya isuplayan ng asawa mo. Hindi kaya isuplayan ng pera mo. Hindi kaya isuplayan ng mga bagay na pwede mo marating sa buhay na ito. Sapagkat yung peace of God, mga kapatid, hello, yung kapayapaan naghaling sa Panginoon. Kasi yung sa mundong ito na binibigay na peace, sandali lang yon. Pero yung peace of God, iba po yun. Because it surpasses all understanding. Amen? Amen po ba? Hindi po ito kaya ipaliwanag even Albert Einstein and Isaac Newton. Amen? Sa kapayapaan kaya ibigay ng Panginoon. Amen po ba? So punta na po tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. No? Medyo napakabay introduction. Amen? At medyo nagra-rap na po ako. No? Kasi alam ko, ilang minuto na lang ako. So, tulungan po kayo anong sinasabi ng Biblia, paano po natin matitigil at huwag tayong manatiling natatakot kayong takot. Amen? Kasi ulitin ko, kalaban po ng pananampalataya, walang iba kundi yung worry. Matik po yan. Pag kayo nabubuhay sa worry, hindi kayo mabubuhay sa pananampalataya. Pag nabubuhay kayo sa worry, hindi kayo mabubuhay. Saan? Parang hindi nyo na ako nasusunod sa sobrang bilis sa pagsalita ko, mga kapatid. Amen? So, kailangan tayo natin seryosohin ano ang sinasabi ng Panginoon. So, ano bang dapat natin gawin para this 2026, ibang sitwasyon nakakatakot, pero hindi ka matatakot. Amen? Number one, you need to know God. When we say, get to know God, it's about your relationship with the Lord Jesus Christ. Evaluation tayo ngayong hapong ito, mga kapatid. Kamusta ang relasyon niyo sa Panginoon? Sige nga, kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Sabi niyo, bakit nagdadasal naman ang pastor? Hindi yun. Ang tanong ko, kamusta yung relasyon mo sa Panginoon? Nagsisimba naman po ako, hindi yun. Ang tinatanong ko, kamusta ang relasyon mo sa Panginoon kayong dalawa? Amen po ba? Tanungin ko kayo. Di ba pag may problema sa inyo ng nanay at tatay mo, di kayo pagkakaroon, alam mo yun, pag hindi tama, sa inyo mag-asawa. Pag hindi kayo nagpapansin, alam mo may galit yung asawa mo, nanay mo, di ba alam niyo po yun? Pero sa Panginoon, kamusta ang relasyon niyo, kapatid? Ha? Kaya niyo bang evaluate anong status ng relationship mo sa Panginoon? Lumalago ba? Ang ibig sabihin, lumalago ba yung relasyon mo sa Panginoon? Ang ibig sabihin, nagkakalapit ba kayo ng Panginoon? Yan ang tanong. Yan ang evaluation natin. Kaya maraming tao, magulang buhay, na natin magulo ang buhay, kasi ganun din. Hindi lumalago, hindi napapalapit, at hindi nagkakilala ng mas malalim pa ng Panginoon. Amen ba? Kaya sabi ng Luke chapter 12 verse 30, basahin natin, people who don't know, sabi nyo nga no. Pag sinabi natin no, ang ibig sabihin, hindi po yan sa isip na kilala mo, kundi sa puso. Tama po ba? Hello? Pag sinabi natin no, ang ibig sabihin po nito, hindi lang sa isip. Halimbawa, may taong kilala kayo. Halimbawa, si Bibi, ang kilala nyo? Yes, di ba kilala nyo? Presidente natin nyo. Pero kilala ba? Meron ba kayong relasyon? Wala. Tama? Amen ba? Pero yung asawa mo, biyanan mo, kapatid mo, di ba kilala mo? Magkakilala kayo? Pero meron kayong relasyon. Yun po yung sinasabi nitong no. Amen ba? Basahin natin po, people who don't know God and the way He works fuss over these things, but you know both God and how He works. Amen ba? Kaya ibig sabihin, pag hindi kayo sanggang dikit ni Lord, pag sinabi kong sanggang dikit, ito po'y araw-araw. Hindi lang linggo-linggo, mga kapatid. Maintindihan mo daw how He works. Tama? Pag sinabi kong ulitin ko no, kilala mo si President, pero hindi mo naman alam yung favorite. Alam mo yung favorite ni President? Ha? Alam mo ba yung masarap na luto na kaya mong gawin? Hindi. Kasi nga, no mo lang siya sa utak. Pero hindi mo siya kilala, wala kang relationship, mga kapatid. Amen ba? Same thing with God. Sabi po rito, kapag lumalalim yung relasyon mo sa Panginoon, you know His ways. Amen? Marami kilala mo si Lord dito, mabait si Lord, mapagpatawad, pero hindi mo alam that the God of serve is a God of justice. Amen?
He's fair. He's righteous in all of His ways, mga kapatid. Amen? Kaya pag hindi mo na intindihan at nakilala ang Panginoon, sabi dyan, He workful. Kaya maraming tao, you become anxious. Yun ang ibig sabihin po. Takot na takot ka sa buhay nito, tingnan mo yung daliri mo. Halos mapudpud na yung iyong mga daliri, yung kuko ninyo. Bakit? Sa pangangatal, sa mga nakakatakot na bagay sa daigdig na ito. Kaya sabi ng Panginoon, Hosea chapter 6 verse 6, I don't want your sacrifices. I want your... Sa panga? I don't want your offerings. I want you to know me. Ano sabi ng Lord? Ibig sabihin, pag hindi kayo nagkalapit ng Panginoon, mga kapatid, ang tingin mo sa lahat ng gagawin mo para sa Panginoon, sacrifices. Maraming Christian, sa lahat ng ginagawa nila para sa Panginoon, tingnan niyo yung mukha, mukhang nag-sacrifice. Pero ang sabi ng Lord, ang gusto ko lang naman sa iyo, hindi yung sacrifices. Ang gusto ko, mahalin mo ko. Amen? Kaya lagi po sinasabi kayo sa church na ito, mga kapatid, kung hindi si Lord ang ugat ng inyong ginagawa, huwag niyo nang gawin. Amen? Amen. Kapag hindi talaga, kasi bakit? Lahat ng gagawin mo, ang pakiramdam, sacrifices yan. Tama? Kasi bakit? Di mo naman mahal eh. Kaya tingin mo sa lahat ng ginagawa mo, nagsasakripisyo ka. Sabihin mo naman, ay, linggo na naman, sisimba na naman, ay, damit ko, ayan, magtatays na naman. Ha? Kaya nung pakiramdam mo, sacrifices. Ako po, last January 11, 17 years na akong Christians. At Christian. At na-enjoy ko ang lahat ng bagay simulan na kilala ko sa Panginoon hanggang ngayon. Bakit? Because I love the Lord. That is the most reason. At lahat ng gagawin ko, pag mahal mo, i-enjoyin mo yan. Amen. Amen ba? Amen. Amen? Kaya marami, hirap na hirap ka sa ginagawa mo, hindi mo magawa yung task mo, pakiramdam mo, lagi ka nagsasacrifice. Bakit? Because hindi mo naiintindihan, hindi naman gusto ng Lord yung sacrifices mo. Kaya akala mo lahat ng ginagawa mo, kailangan mo mag-sacrifice. Kaya hirap na hirap din. Bakit? Kasi totoo, wala naman yung pinaka-root na dapat mahal mo si Lord. Amen. Amen po ba? Amen. Pero, kaya nga, halimbawa, bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, itong iPad ko. Pag ba hiningi ito ng asawa ko, at gusto ko din, kailangan ko din, binigay ko sa kanya, ang tawag ba doon sacrifice? No, ang tawag doon pagmamahal. Amen? Wala ba? Pag ba yung anak ninyo nagsabi, Papa, Mama, gusto kong mag-aral sa Harvard. Di ba kakayanin nyo? Bakit gusto ng anak nyo eh? Magsasakripisyo kayo. Magtatatlo, apat, lima, amo nyo. Bakit? Ang tanong ba, ang tawag mo ba doon? Sakripisyo yun? Hindi. Love. Sabi nyo nga, love. At ganun din, sa paglilingkod sa Panginoon, tandaan nyo, pag mahal nyo si Lord at lumalalim yung pag-ibig nyo sa Panginoon, lahat ng ginagawa nyo, hindi sakripisyo yun, hindi mahirap yun. Bakit? Kasi mahal nyo si Lord. Kaya pag umibig ka, yung malayo, lumalapit, yung mabigat, gumagaan, yung mahirap, dumadali. Because of what? Love! Amen! Kaya kinakailangan at hindi dapat ulitin ko, okay, magbibigay ng kahit $1 dito. Kung hindi naman ugat ay pag-ibig. Pero kung nagmamahal kayo, kahit isang buong sweldo nyo kaya ibigay na hindi kayo nahihirapan. Bakit? Because you love God. Amen! Amen ba? Nung usapan ng pera, parang buligan yung amen. Amen po ba? Kaya nga sabi ng Lord, kapag mahal natin si Lord, di ba? Bibigyan niya tayo ng kapayapaan. Amen, hindi tayo nalipin ang utak ng tao. Kaya hindi, alam niyo, pag meron kayong peace with God, hindi ka kaya itumba ng kahit anong uri ng problema. Kasi pinapakain mo yung pananampalataya mo. Kaya pinaka-importante ulitin ko ngayong taon na dapat pagbantayan natin at palalimin natin yung relasyon natin sa Panginoon. That's why we need that our life revolves around the Lord Jesus Christ. Because if you take out the Lord Jesus Christ at the center of your life, kaya kita nyo, mag-aalala talaga kayo sa buhay na ito, mga kapatid. Binuhin mo, nasa gitna ng buhay mo, asawa mo, pera, magulang mo, trabaho mo, o ano pa mang sitwasyon sa buhay po ninyo. Pero mo doon umiikot ang buhay ninyo, talagang mag-worry po kayo sa buhay na ito. Kasi hindi ka nilikha ng Diyos para ang buhay mo ay umiikot sa mga bagay sa daigdig na ito at panandalian na. Nilikha ka ng Diyos para ang buhay natin ay umikot dapat para sa Panginoon. Kapag hindi po tayo nag-prepare, amen, our life will become worse in this 2026. Amen? Kaya gusto ng Lord, magtagumpay na tayo. Amen ba? Pangalawa, fill your mind with the Word of God. Ang totoong nakakilala sa Diyos, pinupuno mo yung isip mo ng salita at pangako ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba? Saan mo makikita yun? Walang iba kundi sa salita ng Diyos. Amen? Hindi sa Netflix,
Hindi sa social media, hindi sa Facebook. Ako po, nagpe-Facebook din ako, nagne-Netflix rin po ako. Pero hindi ko po pinapayagan na yung mga bagay na yon ang pumupuno sa isip ko. Amen ba? Kung talagang ako at ikaw ay may relasyon sa Diyos, gusto ng Lord makilala niya tayo. Amen? Gusto ng Lord na lumalim yung relasyon mo sa Panginoon. Hindi nag-stop, mga kapatid. Habang nabubuhay ka, ang pinakapamunahin na obligasyon at assignment mo sa daigdig na ito ay mas makilala pa ang Panginoon. Amen? Hindi ka nabubuhay sa pang-araw-araw para magtrabaho, para kumita, para magpadala. Ang pinakapamunahin na assignment mo, task mo, kung bakit binigyan ka pa ng isa pang gising ng Lord para mas lumalim pa, makilala mo pa siya, magkalapit kayo ng Panginoon. Amen ba? Amen! Philippians chapter 4 verse 8, and now, dear brothers and sisters, one final thing. Fix your thoughts on what is true, honorable, right, pure, lovely, and admirable. Think about these things that are excellent and worthy of praise. Ano ibig sabihin ng ibig sabihin po, huwag kayo masyadong mag-isip ng mga problema sa buhay na ito. Huwag kayo masyadong mag-isip ng galit sa kapwa. Huwag kayo mag-isip ng hindi makakapagpalapit sa inyo sa Diyos. That's how you prepare this life. How you prepare ang life na gusto ng Diyos para pagpalain kayo. Ibig sabihin, ihanda mo yung isip, yung mind na meron ka. Hindi para sa mga negative things, kundi ang gusto ng Lord. Alisin mo yung mga negative things sa isipin mo. Papasukin mo yung mga bagay na galit sa Panginoon. Tandaan niyo po, wala ba kapag-filter sa utak na meron tayo? Hindi mo mapipigil kung nakita mo, nadinig mo mga kapatid, lalong-lalong higit sa lahat sa mga negative things. Amen? Sa dami na nadidinig nating pangit, nakikita nating pangit, huwag ka na tumingin sa katabi mo. Isa na makakapagsala ng lahat ng mga negative, lahat ng mga kapaskusan, kababuyan na binibigay sa iyo ng social media, ng paligid mo. Only the Word of God. Amen? Because the Word of God has the power to filter all the toxic sa paligid sa buhay na meron tayo. Amen ba? Yung makita kayo maraming tao, amen? Mga professional, kung bakit high professional, walang direksyon ang buhay nila mga kapatid. Kasi nga bakit? Wala namang salita ng Diyos na magpipilter. Yung makita kayo mga doktor pero bastos. Amen? Makita kayo mga professional pero wala. Amen? Pero ulitin ko, gusto ng Lord mahintunay yung pag-aalala natin sa paano para sa pamagitan ng salita ng Panginoon. Amen? At ako itong mensahe ng Diyos para sa wawag sa atin, mag-encourage tayo at magbigay sa atin ng pag-abante sa buhay na ito. Kaya nga po ito ngayon. Let's pray. Heavenly Father, we thank you for today. Salamat sa inyong salita na aming natanggap. Naniniwala kami, Panginoon, na mabisa ang iyong salita. At ang iyong salita, ang aming external force, kung bakit dumating ka dito sa daigdig na ito para umabante kami. Ang purpose kung ba't tumatay ka sa krus, hindi lang ka para iligtas, kundi makasama niyo kami, umabante kami patungo sa pangako at bayan na nais niyo para sa amin. I pray, Lord Jesus, that your word will become a word of transformation, a word of life, a word of blessing. We thank you for everything, Lord Jesus. Bless niyo po ang iyong mga anak at bigyan niyo kami ng tapang at lakas, piliin ang kalooban niyo sa lahat ng bagay sa pangalan ni Jesus. Amen.